What's up guys? Quick oil change muna tayo ng motor natin after almost 62k na nung mileage niya. Every 3,000 kilometers ko to chine-change oil, and dapat nung 60k niya na-change oil ko na siya, kaya lang wala pang budget nun eh. So ngayon ko lang din siya nabilihan nung engine oil tsaka gear oil. Kaya ngayon ko na ginawa. Magtataka kayo kung bakit sa side ko siya dinidrain, kasi yung dun talaga sa drain na niya, yung plug nun bumilog na. Di ko rin alam kung bakit, siguro dahil dun sa ginamit kong tool yung time na yun. Then dinala ko na lang sa Honda shop para ipa-change oil. Akala ko matatanggal nila, hindi rin pala. Sabi sa akin, kailangan ko daw ipa-spot welding para matanggal yung drain plug. Eh, wala pa akong budget, then wala pa akong mahagilap na shop na gagawa nun. Kaya pansamantagal, ako na muna ang dumidiskarte. So ayan, makailang beses mong itatagilid yung motor, then itatayo para talagang matulak mo yung langis palabas dun sa side. So, dun lang medyo tumagal yung part compared pag ginamit mo talaga yung pinaka dun sa drain plug niya sa ilalim. Pag nag-change oil nga pala ako, magkasabay palagi yun, yung engine oil tsaka gear oil. Tsaka yung carbon cleaner. Yun, sinasabay ko talaga yun. Kaya lang this time, at tsaka nung last time na nag-change oil ako, wala kasing available na carbon cleaner dun sa binilan ko ng engine oil na Honda shop sa may Valenzuela. So, nakakalimutan ko naman humanap ng carbon cleaner or magtanong dun sa ibang Honda shop. Kaya siguro by next week siguro, malalagyan ko na rin siya. Yun nga pala ang palagi kong ginagawa dyan na maintenance, tsaka yung CVT cleaning. Then, wala, punas-punas lang, ganun. Then, siguro kung sakaling nadaan ako sa baha, sa mga areas na ng Bulacan na may mga baha na may tubig alat na kasama, yun, ginagawa ko. Ah, Before ako lumuwas pabalik ng Manila, hinahanapan ko na nung car wash, then hugasan ko agad yung sa part ng gulong para at least mo yung tubig alat na dumaan dun sa parts ng motor mo, kasi napaka-corrosive niya. Makikita mo talaga pati kahit naman dyan sa ano ko, makikita mo sa CVT cover na may mga parts na natanggal na yung pintura dahil yun dun sa tubig alat ng mga bahang nilusungan ko sa Hagonoy, sa Kalumpit, tsaka dito sa may Paumbong area.
By the way guys, ginamitan ko nga pala ng tissue paper sa pagpunas diyan para malinis ko yung entrance nung nung sa drain ng oil. Wala kasi akong mahagilap na iba pang basahan. Isa lang yung available na basahan na nakuha ko. So, ginamit ako lang ng tissue. Tapos yun, yung the usual, yung paghihigpit niya, dapat sakto lang. Yung wag mong puwersahin ng gusto. Pag naramdaman mong kumapit na tapos hindi mo na ma-turn, wag mo na puwersahin, okay na yun. Kapain mo na lang kung pantay yung pagkakatakip mo dun sa plug. Then yun, sinunod ko na agad yung sa pag-drain naman ng gear oil. Kumbaga, hindi ko muna nilagay yung bagong langis nung sa engine oil. Drain ko muna agad yung gear oil. Kumbaga, yun yung process ko. Kasi para sa akin, mas convenient yun na yung kumbaga, yung sequence nung pag-change oil ko sa motor. So, ayan, kung mapapansin nyo, halos walang tapon yung langis na dinain ko from the motorcycle. Baga, iniiwasan ko talagang magkalat kasi langis yan eh. So, ganyan ang proseso ko. Then, since yung huling part ng ginagawa natin ay yung dun sa may gear, bago natin i-close lahat, yun ay inuna kong lagyan ng oil, yung gear oil. Kumbaga, siya naman ngayon yung una kong tatapusin. Then, pag binalik mo na yung takip nung sa gear, make sure lang din na wag mo rin siyang todo kahigpitan. Kumbaga, sakto lang din pag naramdaman mo na kumagat na at di mo na mapihit. Wag mo nang puwersahin pa kasi baka magka-problema ka pa. Gastos malala yun pag nagkataon. So, ito naman yung mga naipon nating langis from the previous oil change natin. Magagamit na natin siya ngayon kasi 200 ml lang yung i-add ko sa kanya. Actually, para maging 600 ml pero pinasobrahan ko lang ng konting-konti lang. Ngayon ko nga lang pala siya pinasobrahan ng konting-konti lang. Kumbaga, ngayon lang yun. Ngayong time lang yun kasi susubukan ko lang ba? Experiment lang ba? Tapos ayan, wala kasi akong funnel or embudo kasi tinapon nila nung naglinis sila. So, improvise lang ako ng magagamit ko para dito sa paglalagay natin ng engine oil. Then, once na matapos ko ilagyan ng engine oil yan at may close ko na yung cap, yung na-drain naman natin na used oil, ilalagay ko naman dun sa bote ng binuhos ko dyan since empty bottle na yon para malinis at sara natin na maayos.
then tsaka natin i-dispose kaysa itatapon mo sa kanal. Kung umabot ka man sa part na to, please don't forget to like and subscribe to my channel and hit that notification bell button para updated ka lagi sa mga bagong uploads ko. Mag-iingat tayo palagi sa kalsada, guys. This is RS Papi. Ride safe palagi and see you on my next vlog.